Tingnan ninyo, mga kapatid. Batang Panginoon, Xiaozhu. Batang Panginoon. Kahit papaano, tayo ay mga tao mula sa sinaunang banal na bundok, Ancient God Mountain, pero sinabi niyang papatayin lang niya tayo. Ang isang palag kanina ay ramdam na ang lakas ng antas ng pagiging hari, Feng Fan said. Ano ba talaga ang pinagmulan ng taong ito? Pumasok tayo sa loob. Pagpasok pa lamang sa pamilyang Lin, naramdaman na ang isang malakas na aura na kumukulong. Napakalinaw. Kayang ikulong ng mahina ang antas ng paglilinang na Fenidith said, Heavenly God Realm. Ang antas ko ay hindi man lang makapanatili sa lugar, kung nasaan siya natatakot akong ang lakas ng ninuno ng pamilyang Lin ay umabot na sa antas ng banal na hari, Gidith and Sith. Ang magkahalong aura ng antas ng pagiging hari kanina ay malamang galing sa binatang iyon. Ganoong kalakas at may kasama pang lingkod na nasa antas ng banal na hari. Teka! Kung ang apelyido ng binatang iyon kung ang binatang ito ay Gu ang apelyido, hindi kaya galing siya sa angkan na iyon. Kung totoo, hindi talaga maaaring hayaang magkasala ang binibini sa kanila. Sa halip, kung magagamit ang pagkakataong ito para mapalapit ang relasyon sa ginoong iyon ang pinakamagandang mangyari. Tita Xu. Bakit po, tita? Binibini kagyat na usapin. Ito sa tingin ko ay hindi pagkakaunawaan. Ano ang ibig sabihin nito? Kanina parang nagpapahiwatig ng kabutihan ang babaeng ito sa akin. Pinsan ni Ichen matandang angkan, henyo sa mababang kaharian, malalim na damdamin itong pamilyar, ngunit gasgas na takbo ng kwento. Plano ba ni Ginoo na patayin sila? Mukha ba akong taong basta-basta na lang pumapatay? Halika na! Kung nagmamadali silang lumapit para makipagkaibigan, dapat tayo rin ay maging aktibo. Nagbibigay pugay kay kamahalan, Darren. Nagbibigay pugay kay kamahalan. Ito ang tamang itsura ng isang binatang mula sa pinakamataas na kaharian. Ikaw si Ginoong Gu. Ikaw ang pinsan ni Ichen. Itong si Ichen, sa ibang bagay ay hindi masasabi, pero ang swerte sa pag-ibig, Zekho, ay hindi masama. Ang batang ito ay may 800 na luck points. Nagbibigay pugay kay Ginoong Gu. Ito ang aming binibini, si Eliuli. Ako ang nakatalagang magprotekta sa panauhin, ang elder ng binibini sa mababang kaharian. Kanina ay nagkamali ang binibini, naway pagpasensyahan ni Ginoong Gu, huwag niyo na pong pansinin. Tita Xu. Sobra naman ang sinabi ninyo. Binibini, marahil ito ay hindi pagkakaunawaan lamang. Mas mabuting samantalahin ang pagkakataong ito para linawin, kundi baka lumaki pa ang gulo. Magalang si Senior. Sabihin ninyo ang inyong pakay sa pagparito. Una sa lahat, magtatanong lang po ako, si Ginoong Gu ba ay mula sa walang hanggang pamilyang Gu, Changsheng Gujea. Sa likod ng aming binibini ay ang sinaunang immortal na angkan ng Ye, Taiguxian Zuyejea. Kung tutuusin, ang ating dalawang pamilya ay matagal nang magkakilala. Walang hanggang pamilyang Gu? Saka pa sinabi, ang sinaunang immortal na angkan ay hindi kayang saktan, ang walang hanggang pamilya ay hindi rin namin kayang saktan. Kaya pala mula sa sinaunang immortal na angkan. Hindi katakatakang hindi natatakot si Binibining Ye na sumugod dito. Noong kabataan ko, totoo ngang nagkaroon ng ugnayan ang aking ama sa pinuno ng pamilyang Ye. Mukhang alam na ni Senior na ako ay kabilang sa pamilyang Gu. Ama! Hindi kaya siya ang nag-iisang tagapagmana ng walang hanggang pamilyang Gu? Kung gayon ang hinaharap ng Ginoong ito. Hindi inaasahang siya pala ang batang Panginoon ng pamilyang Gu. Pamilyang Gu? Kung gayon, hindi ba't walang saysay ang pagpatay ng batang Panginoon kanina? Tama! Tama! Kanina ay hindi kami naging magalang, naway pagpasensyahan ninyo. Hindi namin nakita ang bundok tae. Kung may nagawa kaming pagkakamali, naway patawarin kami ni kamahalan. Bakit ganito? Binibini. Ito ay lubos na hindi pagkakaunawaan. Mas mabuting humingi ng tawad kay Ginoong Gu. Ano naman ang katayuan ni Ginoong Gu? Bakit niya papansinin ang isang maliit na tao tulad ni Ichen? Tita Xu. Hindi niya na kailangang magsalita pa. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit si Kuya Chen ay nagtatago kung saan-saan, naging katatawanan ng buong mundo. Ang batang ito ay may malalim ding pagtingin kay Chen. Sa ilalim ng ganitong panggigipit ay hindi sumusuko.
Ngunit sa huli, isa pa rin siyang batang may simpleng pag-iisip. Hindi ba't maganda ang sitwasyon mo kay Chen? Kung gayon, dito ako magsisimula, dahan-dahan kitang lalamunin. Kung gayon, ano ang layunin ninyo sa pagpunta rito? Sa nangyari ngayon, kung walang paliwanag mula kay Gumo, kahit patagapagmana ng sinaunang immortal na angkan, papatayin ko pa rin. Huminahon po kayo, Ginoong Gu. Sa nangyari ngayon, totoo pong nagkamali ang aming binibini, naway maging mahabagin si Ginoo. Hindi magsasalita. Matandang Ming, nariyan si Matandang Kay. Bawat 10 hininga, patayin ang isa. Kung may lalaban, lipulin ang buong angkan. Kamahalan, patawad. Kamahalan. Binibini, iligtas nyo kami. Ayaw naming mamatay. Ang kapalaran ng aming angkan ay nasa mga kamay ninyo, binibini. Ikaw hamak at walang hiya. Binibini. Ginoo, narito po ang tsaa. Binibini, bakit hindi ninyo maintindihan? Sa katayuan ni Ginoong Gu, kung gusto niya talagang patayin si Ichen, kahit gaano pa kalakas si Ichen, mahihirapan siyang makatakas. Ang mga bagay na ito ay tiyak na hindi pagkakaunawaan. Kayo ay prinsesa ng sinaunang immortal na angkan, si Ginoong Gu ay batang Panginoon ng walang hanggang pamilya. Kailangan nyo lang yumuko ng bahagya, tiyak na hindi kayo pahihirapan ni Ginoong Gu. Ang tulad niya ay hindi maaaring maging mabuting tao. Tapos na ang 10 hininga. Patayin! Ikaw! Binibini, iligtas nyo ako. Ayaw kong mamatay. Nandito kami dahil sa inyo, binibini. Hindi nyo kami maaaring pabayaan. Malinaw na kung maganda lang ang pakikitungo ng binibini, makakaligtas kami sa kamatayan. Ngunit bakit ayaw pumayag ng binibini? Mas mahalaga pa ba ang isang salita ng binibini kaysa sa aming buhay? Tama po, binibini. Binibini, magiging malupit ka ba para kay Kuya Ichen at pababayaan kami? Tama na. Sa nangyari ngayon, si Liuli ang nagkamali. Humihingi ako ng tawad, naway patawarin ako ng Ginoo. Hindi kailangan ang paghingi ng tawad. Tutal, hindi naman ako masamang tao, ang maliit na bagay na ito ay natural na hindi ko papansinin. Ayan na. Sa wakas ay naayos na ang hindi pagkakaunawaan ngayon, binibini. Sinabi ko na sa inyo na hindi tayo pahihirapan ni Ginoong Gu. Salamat po, kamahalan, sa pagpapatawad. Salamat po, kamahalan, sa pagiging mahabagin. Hindi nyo kailangang magpasalamat sa akin. Tutal, ang nagligtas sa inyo ay si Binibining Liuli. Kung gusto niyong magpasalamat, sa kanya kayo magpasalamat. Ang taong ito. Ginoong Gu, ngayon si Liuli ay naparito dahil may nais itanong at nais ding humingi ng katarungan. Oh! Humingi ng katarungan? Sa pagkakaalam ni Gumo, hindi ko pa inaapi si Binibining Ye. Ito ay may kinalaman kay Kuya Ichen. Ichen! Hindi natatandaan ni Gumo na may ginawa ako sa kanya. Hindi kaya nagkakamali si Binibining Ye? O iniisip ni Binibining Ye na may ginawa si Gumo sa kanya? Ang pumatay ng isang langgam ay hindi mahirap para sa akin. Ito ayon sa katwiran, hindi mahirap para kay Guchangsh na patayin si Ichen. Nakaligtas si Kuya Ichen matapos siyang saktan, hindi kaya si Kuya Chen talaga ang nagkamali. Oh! Tulad ng sabi-sabi dahil ba sa babaeng ito? Ang anyo ni Sukingge ay kaakit-akit. Makatwiran din na ang mga lalaki ay gumawa ng mga kabaliwan para sa kanya. Hindi. Impossible. Si Kuya Chen ay laging tapat at maayos, hindi siya gagawa ng ganoong bagay. Hindi ko pinatay si Chen dahil may pakinabang pa siya. Ang dahilan sa likod nito, natatakot akong kahit pag-isipan nyo pa ng husto ay hindi nyo malalaman. Kung hindi pinatay ni Ginoong Gu si Kuya Chen, bakit kailangang wasakin ang Kalu Sacred Land? May kinalaman ito kay Kuya. Nakakatawa. Hindi kaya naparito si Binibining ngayon para sisihin ako. Pumatay ng isang langgam, kailangan ko pa bang magpaliwanag sa iyo? Ako hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama si Guchangsh. Sa kanyang katayuan, ang pagharap sa Kalu Sacred Land ay parang pagpatay lang ng langgam para sa kanya. Kung pagpatay lang ng langgam, bakit pa kailangan ng dahilan? Kasabay nito, kung gusto niyang patayin si Kuya Chen, hindi rin makakaligtas si Kuya Chen. Ang pagpunta ko rito ngayon ay malinaw na walang katwirang panggugulo. Si Liuli ay naantig kay Ichen. Nawala ng 100 ang luck points ni Ichen. Tumaas ng 500 ang destiny points ng host.
Mukhang sa wakas ay naitanim na ang tinik na ito. Mas magiging madali na ang susunod. Kung wala ng ibang bagay, maaari na kayong umalis. Titaksui, tara na. Oh, Ginoo, sa pagitan ninyong mga kabataan, maaari kayong mas mag-ugnayan. Tutal, pareho kayong tagamataas na kaharian, ang pagkikita sa mababang kaharian ay tadhana na. Hindi kailangan. Wala akong interes sa batang iyon. Ikaw na may apelyidong Gu. Ano ang ibig mong sabihin? Binibini. Karakter, Guchang. Halo, Heavenly Mandate Villain. Katayuan, Thou Heaven Immortal Palace True Disciple. Katawan at dugo, Demon Heart Thou Bone. Antas ng paglilinang, Marcus Realm Huling Yugto. Mga pamamaraan at kasanayan, Thou Heaven Immortal Codex, Ika-negatibo 8 antas, Myriad Transformations Demonic Body. Mga talento, Innate God's Mind, talent ng Heaven Devouring Demonic Arts. Destiny Points, 2,000 puntos. Luck Points, 450. System Store Inventory, Realm Breaking Talisman, 1, Katlo World Seed Fragment, 2, Luck Plunder Card, 3, System Settlement Critical Hit Card, 1. Ngayong bumaba na ng bundok si Eliuli, sa normal na takbo, tiyak na hahanap siya ng pagkakataon na makipagkita kay Ichen. Malapit nang magbukas ang lihim na kaharian, basta't hindi tanga si Ichen, tiyak na kusa siyang magpapakita, yayakap sa malaking hita na si Eliuli. Batay sa iniwan kong marka noon, malinaw kong mararamdaman ang eksaktong lokasyon kung saan siya lilitaw. Oras na para umalis. Sentro ng Tianqing. Yichen, wag mo akong bibigin. Mukhang hindi mali ang nakasulat sa sirang mapa. Totoo ngang narito ang pasukan sa Tianyuan Ancient Mystic Realm. Ngayong nasa kamay ko na ang lihim na susi ng Tianyuan Ancient Mystic Realm, kahit pa maraming patibong sa loob, madali akong makakarating sa pinakasentro. Basta't makuha ko ang mana ng Tianyuan Supreme sa loob ng lihim na kaharian, tiyak na hahanapin ko si Guchang para hugasan ang kahihiyang ito. Pati na rin ang bruhang si Suking. Hay, kailangan bang umabot sa ganito? Guro, sinabi ninyong madaling pinuksa ni Guchang, kasama ang matandang lingkod ang Kalu Sacred Land pagbaba nila sa mababang kaharian. Hindi kaya ang layunin niya ay buksan ang Tianyuan Ancient Mystic Realm? Mukhang hindi ka nagkakamali. Maliban sa sinaunang lihim na kaharian na ito, walang ibang bagay sa mababang kaharian ang makakapukaw ng kanyang interes. Kapag nagbukas na ang Tianyuan Ancient Mystic Realm, tiyak na susunod siya rito agad. Ngunit ang lihim na kaharian ay may maraming limitasyon, ang matandang lingkod niya ay tiyak na hindi makakapasok sa pinakamataas niyang estado. Tama! Pagkatapos kong makuha ang mana sa sentrong lugar, hihintayin ko siyang dumating, tapos gagamitin ko ang lihim na susi para kontrolin ang mga mekanismo at pormasyon. Sa ilalim ng paglilinis na ito, Guro, sa tingin ninyo, may pag-asa ba akong makapaghiganti? Esan! Kung sa bagay, mukhang perpekto nga. Ngunit paano mo nalaman na walang mapa o ibang paraan si Guchang para makapasok sa sentro ng lihim na kaharian? Ganoon ba? Mukhang may punto siguro. Ano raw, ibang paraan? Bakit ganoon kalaki ang tiwala ni Guro kay Guchang, samantalang ang mga paraan ko ay hindi niya pinapaboran? Mula nang makuha ko ang tableta mula kay Guchang, siguro ay di. Tama. Yichen, may isang bagay kang dapat tandaan. Ang puwersa sa likod ng iyong pinsan ay napakalaki. Bago ka umabot sa Void God Realm, J.D. Defse, mas mabuting huwag kang makipag-ugnayan sa kanila. Tatanggapin ko ang mabuting intensyon ni Guro. Ang tungkol sa amin ni Pinsang Liuli ay hindi niya na kailangang pakialaman. Mabuting intensyon raw, takot lang siyang magsanib puwersa kami ni Liuli para harapin si Guchang, di ba? Mabuti kong Guro, hintayin mo ang araw na mamatay si Guchang sa aking mga kamay, hindi ko alam kung ano ang magiging paninindigan mo. Tara na! Nagbukas na ang lihim na kaharian. Ang aurang ito mukhang iniwan ng taong nagpakilalang eksperto. Bahala na ang anong cultivation daw assembly, ang pagkakataong ito ay hindi maaaring palampasin. Nabalitaan kong ginamit ng ekspertong iyon ang kanyang buhay para selyuhan ang isang walang kapantay na masamang demonyo. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng lihim na kaharian na ito. Ito napipigilan ang aking antas ng paglilinang.
Ginoo, mukhang nililimitahan ng Tianyuan Ancient Mystic Realm na ito ang antas ng mga cultivator mula sa Great Power Realm, pababa. Ang mana ng isang quasi-supreme expert sakto namang nililimitahan ang mga katamtamang antas. Mukhang tama ang hula ko, ang Tianyuan Ancient Mystic Realm na ito ay ang experience instance ni Ichen. Kung hindi ako nagkakamali, ang antas ni Ichen ngayon, kahit hindi pa umaabot sa Great Power Realm, ay mas maayos na. Kapag hinog na, kailangan ng isagawa ang huling pag-aani. Tara na! Tingnan nyo! Iyon ang sinaunang pamilyang Lin. Iyon ang batang kamahalan. Tumabi kayo. Huwag kayong bumangga sa kamahalan na iyon. Kontrolin ng maayos ang antas. Pasok tayo sa loob. Kuya Chen. Liu Li. Sa wakas ay dumating ka na. 3 taon lang ang hindi pagkikita, pero ang batang si Liu Li ay lumaki na halos kamukha na ni Su Qingji. Itikom mo ang iyong maruming bibig. Isang hamak na lingkod na parang uod. Ang kagandahan ng binibini ay hindi bagay na maaari mong tingnan. 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran ang sinabi ni Senior ay mukhang luma na. Sa pamamagitan mo, isang kulisap na hindi pa nakakakita ng siyam na langit na tunay na dragon. Tanging isang magiting na tulad ni Ginoong Gu ang nababagay sa aming binibini. Titaksu. Ano ang pinagsasabi ninyo? Binibini, nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi dahil sa batang ito, bakit ganoon ang pakikitungo ni Ginoong Gu sa binibini? Sa pagitan ninyong dalawa, Titaksu. Huwag mong babanggitin sa akin ang pangalang iyon na nakakainis. Liu Li. Hindi kaya sa pagitan mo at ni Gu Changji. Ano ang iniisip mo? Kung gayon, bakit mo sinabing nakakainis siya? Ano ba talaga ang nangyari? Ikaw may nangyari bang masama sa iyo? Wala. Si Gu Changji lang, ang batang Panginoon ng pinakamatandang walang hanggang pamilya sa mataas na kaharian, mas mataas ang kanyang katayuan. Kuya Chen, kung haharapin mo siya, kailangan mong mag-ingat ng husto. Huwag kang mag-alala. Ano naman ang walang hanggang pamilya? Walang makakagawa ng anuman sa akin. Kaya pala si Ginoong Gu ay batang Panginoon ng walang hanggang pamilya. Isang taong may ganitong pinagmulan, hinahamon si Chen sa harap ng maraming tao, walang dahilan para panatilihin siyang buhay. Hindi kaya gusto niya talaga akong akitin? Ang halamang immortal na ito ay malago, sagana sa espiritual na enerhiya, ito ay tunay na isang lugar ng paglikha. Matagal ko nang tinuro sa inyo na huwag magpadala sa panlabas na anyo ng mga bagay. Mukhang ipinasok niyo lang sa isang tainga at inilabas sa kabila. Gamitin ang divine sense para madama. Sa ganitong kumpletong kapaligiran, ay halong demoniki, ang mga nakatagong mekanismo at patibong ay hindi masukat. Ang paglalakbay na ito ay napakahalaga para kay Ginoo. Kailangang mag-ingat, hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali. Ayos lang, may sarili akong paraan para mahanap ang ligtas na daan. Nandito pa rin ang marka sa tableta. Hindi pa nagtatagal mula nang magbukas ang lihim na kaharian, malamang mas mabilis siyang kumilos, marahil ay narating na niya ang gilid ng sentrong lugar. Yichen, bilang aking daga na tagahanap ng kayamanan, kailangan mong magsikap. Sa mga nakaraang taon, mabilis talagang tumaas ang lakas ni Kuya Chen. Hindi ko inaasahan na umabot ka na sa tuktok ng Divine Ability Realm, Kidetiden Seth. Masyado kang mapuri, Liu Li. Ang lupaing ito ang mana. Bagamat dahil sa lihim na susi kaya naging madali ang pagpunta rito, hindi ko alam kung bakit, palaging may pakiramdam ng kaba sa kaibuturan ng aking puso. Isa pang kakaibang bagay ay sa buong paglalakbay, siguro ay masyadong kalmado. Liu Li, marahil ang mana ng may-ari ng lihim na kaharian ng Tianyuan Gu ay narito. Para maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari, pumasok na tayo agad. Isang bata lamang na sinuwerte kaya nakakuha ng maraming pagkakataon. Maliban doon, ano ang maipagmamalaki niya kumpara kay Ginoong Gu? Ayon sa impormasyon sa mapa, marahil ito ang libingan ng quasi-supreme expert na iyon. Kung hindi mali ang impormasyon, sa kaibuturan ng sinaunang lungsod na ito ay may isang palasyo. Sa loob nito naroon ang mana ng ekspertong iyon. Ang demonic ki dito ay lalo ring lumalakas, mag-ingat tayo ng kaunti. Mga mababangis na hayop. Ang daming mababangis na hayop. Kuya Ichen. Nagmamadali ang oras, umalis ka na. Kami na ang bahala rito para sa iyo. Pigilan niyo sila sandali.
Pagkatapos kong matanggap ang mana, babalik ako para tulungan kayo. Pigilan niyo sila. Gucheng. Paano ka nakarating dito ng ganito kabilis? Bakit? Kung sa bagay, kailangan ko ring pasalamatan ang Kuya Chen mo. Ginalaw mo ba ang Kuya Chen ko? Kaya pala hindi mo siya ginalaw noon pa. Ngayon malinaw na ang lahat. Marahil ang layunin mo sa pagbaba sa mababang kaharian ay para sa mana sa loob ng lihim na kaharian na ito, tama ba? Mukhang medyo matalino ka nga. Ang hindi ko maintindihan ay, nagmula ka sa walang hanggang pamilya, anong uri ng mana ang wala ka, bakit mo pa pinag-interesan ang libingan ng isang Quasi Supreme? Hindi mo maintindihan ay ayos lang. Ngunit, huwag mong asahang mapipigilan mo ako. Nakita ko na ang iyong intensyon. Buksan ang daan. Binibini. Lintik. Sa lugar na ito ay hindi ko mailabas ang aking lakas. Huwag kang gagalaw, Gucheng. Matandang Ming, bantayan mo rito, huwag mong papasukin ang sinuman. Makakaasa po kayo, Ginoo. Sa pagkakaroon ng matandang lingkod, walang makakagambala sa inyo ngayon. Nakita ko na. Ang mana na inaasam ko ay nasa loob. Liuli, magsikap ka. Mula sa panlabas na kapaligiran, mukhang ang loob ng palasyong ito ay hindi kasing ligtas ng inaakala. Bukod dito, ang demonic dito ay napakatindi. Kailangan kong ihanda ang aking sarili. Labis ang pag-aalala ni Guro. Nakahanda na ako ng mga tableta para harapin ang demonic dito. Karapat-dapat ng lugar ng pagpanaw ng isang Quasi Supreme Expert, hindi inaasahang may natitira pa ring lakas. Nasaan ang mana? Ang mana ay nasa loob ng bangkay sa trono na iyon. Bakit ka narito? Mukhang tanga ka talaga. Kalahating araw na akong narito, hinihintay lang kitang tulungan akong buksan ang pinto ng walang ingay para hindi ka maistorbo. Tungkol naman kung bakit ako narito, dapat mong tanungin ang sarili mo. Tutal, ikaw naman ang nakahanap nito para sa akin. Hindi. Impossible. Tiyak na may nagbunyag ng aking kinaroroonan sa tabi ko. Si Liuli ang pinakapinagkakatiwalaan ko, hindi niya magagawa ang bagay na ito. Senior Yanjay, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi kaya ngayon ay magpapakita ka na para magkita tayo? Guro. Kayo pala. Iginagalang ko kayo bilang guro, ngunit nakipagsabuatan kayo sa kaaway para saktan ako. Dahil lang sa isang tableta. Labis mo akong binigo. Napakalalim ng ating ugnayan bilang guro at disipulo, paano ko hindi malalaman kung ano ang nasa puso mo? Nakipagsabuatan ka kay Gucheng para saktan ako, ngayon lang lumabas ang tunay mong kulay. Hindi katakatakang kakaiba ang iyong pananalita kamakailan dahil pala iyon sa konsensya. Akala ko sa tagal nating magkasama, dapat may puwang ako sa puso mo. Hindi ko inaasahan na katulad ka rin ang bruhang si Suking, sumusunod sa kung saan may pakinabang na parang langgam sa mabahong lugar. Kung ganyan ang iniisip mo, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Mas mabuti pang mula ngayon, putulin na natin ang ugnayan nating dalawa. Sa wakas ay naghiwalay na sina Ichen at ang kanyang guro. Nawala ng 200 luck points, umabot na sa pinakamababa. Tumaas ng 1,000 ang destiny points ng host. Ang lakas ni Senior Yanji ay tulad pa rin ng dati, mas maganda pa ang kanyang kutis kaysa dati. Labis ang papuri ni Ginoong Gyu. Salamat din sa spirit gathering pill na ibinigay mo noon, kung hindi, kung aasa sa iba, hindi ko alam kung kailan pa makakabuo muli ng katawan. Sa huli, natatakot akong kahit isang hibla ng natitirang kaluluwa ay maglalaho. Mukhang malalim din ang hindi pagkakaunawaan ni Ichen kay Senior. Hindi pagkakaunawaan man o hindi na mahalaga ngayon. Mukhang ang sinabi ko kanina ay nagpaisip kay Ichen na ikaw ang nagbunyag ng kanyang kinaroroonan sa akin. Totoong ang pagsasabi ng ganoon ay hindi ako ni. Ayos lang, iniisip ba ako ni Ginoong Gu? Kung ikukumpara, ngayong si Ichen ay ganito pa rin sa akin, natatakot akong hindi niya ako itinuring na guro kailanman. Tama na. Gucheng. Sa puntong ito, nagpapanggap ka pa ring mabuting tao. Nakipagsabuatan ka sa kanya para linlangin ako, para lamang buksan ko ang pinto ng malaking bulwagan, tama ba? May ganito kabuting guro na hindi mo pinapahalagahan, tapos gusto mo pang maging mabuting tao para saktan ang puso ng iba. Tinanggihan niya ang alok kong pag-akit, hindi kanya iniwan noong pinakamahirap mong sandali.
Noong oras na iyon, naisip ko rin na ang isang babaeng may ganitong katangian ay talagang bihira sa mundo. Ngayon gusto mong makuha ang mana, ang nasa likod mo ay handa mong itapon. Ikaw ano ang sinabi mo? Malinaw na kayong dalawa ang nagsabuatan para linlangin ako. Sinasabi mong nilinlang kanya? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Ilang beses kitang hinayaang makatakas mula sa aking mga kamay, hindi ka ba nagtataka? Si Ichen ay si Ichen, hindi kaya mananatili kang mangmang magpakailanman? Oh, Ginoo, wag na po kayong magsalita. Ginoong Gu, kung hindi ninyo mamasamain, mula ngayon, si Yanji ay susunod sa inyo. Kakayo. Bruha. O Seje. Kung si Senior Yanji ay handang sumunod sa akin, natural lamang na malugod na tatanggapin ni Gumo. Si Yanji ay nanumpa ng katapatan. Tumaas ng 400 ang luck points ng host. Tumaas ng 2,000 ang destiny points. Ang puting bato na ito ay ituring mong regalo sa ating pagkikita. Ang mga susunod sa akin. Banal na kayamanan na Soul Nurturing Jade, isang realm-breaking ring. Paano kita hahayaang manatili rito ng may hinanakit? Gucheng. Papatayin kita. Senior, magpahinga muna kayo sa Soul Nurturing Jade. Ipaubayan niyo na sa akin dito. Ang lihim na susi sa kamay ni Ichen ay kumokontrol sa mga mekanismo at pormasyon ng lihim na kaharian na ito, napakalakas ng kapangyarihan. Ginoo, wag po kayong maging pabaya. Hoy! Mamatay ka na! Ang mga mekanismo at pormasyon dito ay hindi ako kayang talunin.